So eto na mga kababayan, nako mga kabatid, mas lalo pong tumitindi, no? Itong banggaan po mga kababayan ni Pulong Duterte na isang kilalang tuta ng bansang China, no? At ni Commodore J. Tariela. At eto mga kabatid, no? Talagang lantara na po, no? Ang pagiging maka-China nitong ni Pulong Duterte. Pero mga kababayan, hindi po nagpatalo sa kanya itong si Commodore J. Tariela na kung saan mga kabatid naninindigan po para sa bansang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating episode ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kababayan, panoorin na agad natin itong balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Showdown sa pagitan ng Chihuahua at Bulldog. Maanghang na salita ang pinakawalan ni Davao City Representative Paulo Duterte at Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea spokesperson J. Tariela. Itong si Pulong, akala mo may tira talaga no? Alam niyo mga kabatid, itong magkapatid na Duterte na ito, no? Ginagamit lang din naman nila mga kababayan itong pangalan ng kanilang ama. Pero kung titignan natin mga kabatid, wala pong tira itong mga anak ni Digong, lalo na itong si Pulong mga kababayan, no? Na isang babaero at yun na nga mga kabatid, nananakit pa ng mga bugaw kapag hindi na pagbibigyan yung kanyang kalibugan mga kabatid. 'Di ba? Itong si Sara, tingnan nyo, no? May saltik. Oh, ito din si Basti, mga kababayan. No, baklain. Oh, idagdag mo pa yung si Kitty Duterte, mga kabatid. Na lagi di umanong sabog, no, sa chongke. 'Di ba? I mean, tingnan nyo ang profile nitong mga anak ni Digong. Oh, puro po mga tarantado, mga kababayan. No, may kanya-kanya silang mga katarantaduhan sa kanilang katawan itong apat na ito. Kung hindi dahil kay Duterte mga kabatid, hindi naman ito i-recognize ng kanilang mga supporters. Pero dahil kay Digong mga kababayan, nakilala silang anak sila ni Digong, no? Kaya sila sinusuportahan ng mga supporters ni Duterte. 'Di ba? Ganon lang kasimple yon mga kapatid. Tapos ngayon, nagmamagaling itong si Pulong. Akala mo naman may tira. Pero kung titignan mo ang track record dito bilang isang politiko, basura mga kapatid. Literal na basura. 'Di ba? Puro lang pamimintas sa kanilang kalaban sa politika. Pero yung kanyang sarili, hindi niya pinipintasan. Na kung saan ang daming pwedeng ipintas talaga sa hinayupak na anak ni Digong na ito mga kababayan. Tuloy! Laban sa isa't isa. Saan nga ba nag-ugat ang kanilang world war? Alamin sa agenda report ni Andrea Salve. Si AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang kinumpronta pero ang Chihuahua raw ang sumagot. Ito ang bagong buwelta ni... Diba? Hanggang trash talk na lang siya kay Tariela mga kabatid. Oh, dyan lang siya, hanggang dyan lang si Pulong. Wala siyang pwedeng ibang ipintas kay Commodore J. Tariela. Pero sa kanya mga kababayan, ang dami pong pwedeng ipintas. Oh, isa na nga dyan yung pagiging iyutman niya mga kabatid. Pangalawa, yung kanyang pagiging corrupt. 'Di ba? Kasi yung 51 billion walang liquidation magpahanggang ngayon. Oh. Pangatlo mga kabatid, yung kanyang pagiging drug smuggler. Oh. Kasi mga kababayan, noong panahon ng Quadcom, siya ang tinuturo mga kabatid, no? Na facilitator dito sa mga tawag nito. Naglalakihang tuloy-tulinadang droga na pinapasok sa bansa nitong mga inchik. 'Di ba? Ang daming pwedeng ipintas sa kanya kumpara kay Commodore J. Tariela mga kabatid. No? Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kapal ng muka nitong ni Pulong Duterte mga kababayan. Anyway, tuloy natin to. Ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela.
Matapos ang kanilang naunang sagutan sa Facebook nitong linggo na nag-ugat sa pahayag ni Browner tungkol sa US Typhoon missile system. Sa panibagong post sa Facebook, sinabi ni Duterte na dapat itigil ni Tariela ang paggamit sa PCG para sa kanyang personal na ambisyon. Another insinuation, mga kapatid. Di ba? Another insinuation na naman galing kay Pulong. Ginagamit di umano ni Commodore J. Tariela, mga kababayan, ang PCG para sa kanyang pansariling ambisyon. Misleading, mga kababayan. Ang punto kasi ni J. Tariela, no, ay ang pagtatanggol po, no, sa karapatan ng bansang Pilipinas. Natural, sasagot siya, mga kababayan. Dahil ang paninindigan ni Tariela, mga kapatid, ay para po sa ating bansa. Samantalang itong si Pulong, binira niya si Browner, no, in favor sa kanilang pagiging pro-China. In favor sa kanilang sinasambang taga-China. 'Di ba? Yun eh. Kaya karapatan ni J. Tariela, no, na sumausaw sa mga tirada mo kay General Browner. Kasi ikaw, no, tinatanggalan mo ng confidence ang taong bayan sa pamamagitan ng pananakot mo, no, sa pamamagitan ng mga maling naratibo mo. Pulong, 'di ba? Kaya itong si Tariela, no, sumausaw na at sinupalpal ka. Tapos ngayon, pinapalabas mo na naman, no? Nag-i-insinuate ka na naman na ginagamit ni Tariela ang kanyang posisyon sa PCG para sa kanyang pansariling interes. Ganyan lagi diskarte ng mga Duterte. Pag nasusukol, mga kababayan, no, sasabihin agad pamumuliti ka. Kulang na lang sabihin ni Pulong dito, mga kabatid, na pamumuliti ka itong kay Tariela. Pero dahil ganito po, mga kababayan, ang naging reaction ni Pulong, no, sa mga binitawang statement ni Commodore J. Tariela, isa lang ibig sabihin nito, mga kabatid, nabisto yung kanyang pagiging pro-China. Kumbaga, mga kababayan, na butthurt po itong si Pulong. Kaya ngayon, no, nakikipagtrastukan siya, mga kababayan, kay Commodore J. Tariela. Ang akala niya, mga kabatid, kakagatin ni Tariela itong ganitong klaseng pag-uugali nila na, alam mo yun, ugaling aso, mga kababayan. No? Ugaling squatter. Diba? Itong si Pulong, wala naman itong natapos, mga kabatid. No? Wala namang natapos yan. Ikumpara mo naman sa mga achievement ni Tariela, mga kababayan. Ang layo, mga kabatid. Kayo ba, alam nyo kung anong natapos ni Pulong? Si Sara nga, mga kababayan, bulakbol yan eh. No? Bulakbol, mga kabatid. Si Sara. Dahil lang sa kanyang impluwensya kaya naging abogada. Ewan ko kung totoong naging abogada yan, ha? Diba? Kasi maraming kapit yan si Digong eh. And alam naman natin, mga kababayan, na pagka ganyan, pabor-pabor na lamang yan. Impluwensya na kasi ang pinag-uusapan dyan. No? Kung malawak ang impluwensya mo, kahit bobo yung anak mo, pwede yung maging matalino. Kahit walang pumapasok sa utak niyan, pwede yung pumasa. 'Di ba? May impluwensya ka eh. Alam naman natin, mga kabatid, kung saan malakas ang impluwensya ni Digong. No? Napakalakas ng impluwensya ni former President Duterte, mga kababayan, dito sa judicial system ng ating bansa. Kaya nga siya nakapagtalaga, mga kabatid, ng kanyang mga tuta, ng kanyang mga alipores sa iba't ibang sangay ng judicial system ng ating bansa, sa Court of Appeals. Tingnan nyo, yung mga nandyan sa Court of Appeals, mga kababayan, kung gaano kadami ang tuta ni Digong dyan. Sa Supreme Court, mga kababayan. Sa Ombudsman. Di ba? Ganyang kalawak ang impluwensya ni Digong. Kaya itong mga anak niya, kahit tarantado, no, utak kriminal, mga kabatid, no,
meron pa rin mga masasabi nating diploma kuno. Pero itong si Pulong, hindi ko alam kung ano natapos itong hinayupak na ito. Ang pagkakaalam ko, itong si Sara Duterte lang mga kapatid, no, ang may titulong abogada. 'Di ba? Pero ito si Pulong, hindi ko alam kung ano ang titulo ng hinayupak na yan mga kapatid. Tapos ngayon, ang galing niya, no? Ang galing niyang bumanat mga kababayan. Akala mo naman may tira yung banat niya. Trash talk lang naman mga kapatid. No? Kumbaga ang labanan nilang dalawa ngayon ni Tariela is trash talk versus real talk. Kasi si Tariela may pinanghuhugutan. 'Di ba? Meron siyang paninindigan sa kanyang sariling bansa, pero si Pulong mga kapatid wala. Kaya mga kababayan, ang masasabi ko lang dito kay Pulong, sana bago ka tumira, no, bago mo tirahin si Tariela, siguraduhin mong walang kapintas-pintas sa pagkatao mo. No? Dapat ganun, Pulong. Hindi yung basta-basta ka na lang tumitira, basta-basta mo lang tinitira itong si Tariela na kung saan napakalayo ng inyong gap. No? Professional si Tariela, ikaw, barumbado, protector ng drug smuggling sa bansang Pilipinas, iyutman, ano pang klaseng lahat na yata ng katarantaduhan pwedeng itawag sa'yo ikaw, hanggang dyan ka lang, no? Hanggang pagtawag lang ng Chihuahua kay Tariela ang pwede mong gawin or pwede mong sabihin. Wala kang pwedeng ipintas kay Tariela, kaya ngayon nag-i-insinuate ka ng kung ano-anong mga katarantaduhan na di umano ginagamit lang ni Tariela ang PCG para sa pansarili niyang interest. Hindi na uubra ngayon yan, Pulong. No? Hindi na uubra ngayon yan. Ang tinitignan na ngayon ng taong bayan, track record, prinsipyo. Yon ang tinitignan kayo. May prinsipyo kayo. Binenta nyo na nga kaluluwa nyo sa China Di ba? Nagpakaalipin na nga kayo, no, sa bansang China. So technically, wala kang dignidad. No? Isa kang basura. Ipaliwanag mo na lang kung saan mo ginastos yung 51 billion. Tuloy. Isa raw kasing discharged PMA cadet ang tagapagsalita na ngayon ay sumusubok na umangat sa pwesto sa pamamagitan ng pagiging sipsip at pag-atake sa mga kalaban ng administrasyon. So inaamin mo. In that case, no, inaamin mo na pro-China kayo. 'Di ba? Parang ganon. Kasi napakasimple ng sinabi ni Tariela no? Hindi po 'yun basta-basta lang gawa-gawang kwento mga kapatid, yung pinapaliwanag ni Tariela. No? 'Yun po ay isang encouragement mga kababayan sa taong bayan. No? Na dapat magkaroon tayo ng tiwala sa ating sandatahang lakas, no? Dapat matuto tayong manindigan sa ating sariling bansa laban sa bansang China. 'Di ba? So dahil sa sinabi ni Pulong na ito mga kapatid, no, pinapatunayan niya lang po mga kababayan na isa nga siyang pro-China. Kasi kino-contradict niya mga kapatid lahat ng sinasabi ni Tariela, kaya nga tinawag yung Chihuahua si Tariela no? Kaya nga kung ano-ano mga insinuation na yung kanyang mga binibitawan dito mga kababayan laban kay Tariela dahil na-butthurt siya. Dahil na-butthurt siya mga kapatid, isa lang ang ibig sabihin, kinokompirma ni Pulong. No, na maka-China talaga sila. 'Di ba? Kasi no, against China yung mga binitawan ni Tariela 'Di ba? And mga kababayan, aminin na natin yung katotohanan. Kalaban natin ang China. 'Di ba? Sila ang nagiging dahilan ng sigalot ngayon sa West Philippine Sea. Wag na nating idaan sa mga kung ano-ano mga pasakalye. No? Against tayo sa ginagawa ng China. Pero mga kapatid, hindi tayo nag-aamok ng gulo. Dumidepensa lamang tayo sa ating teritoryo. Ngayon, nandito si Pulong, pinagtatanggol ang naratibo ng China. 'Di ba? Binabanatan niya ang kapwa niya Pilipino para ipagtanggol ang interes ng bansang China. Huli para sa akin huli dito si Pulong mga kapatid. No? Hindi man literal na inamin ni Pulong na isa siyang pro-China kasi hindi naman talaga aamin niya mga hinayupak na yun. Pero mga kababayan, dahil sa statement na ito ni Pulong, confirm na.
para sa interest ng China yung kanyang paninindigan. Kaya niya kinakalaban itong si Tariela na ini-encourage ang taong bayan na magtiwala sa ating sandatahang lakas, no, at magtiwala na kakayanin natin ang anumang hamon ng bansang China. O, durog na naman dito si Pulong, mga kapatid. Tuloy. Daw ni Tariela na respetuhin, kailangan niya itong pagsikapan. Hindi raw ito nadadaan sa pagtahol, brown-nosing at pagdamay sa PCG sa kanyang insecurity. Hindi naman daw kasi tungkol sa China o sa Hindi daw tungkol sa China, mga kapatid. O, ulitin natin. pagdamay sa PCG sa kanyang insecurity. Hindi naman daw kasi tungkol sa China o sa kahit anong bansa ang Seryoso ka? Talaga ba, Pulong? No? Hindi ba tungkol sa China? Yung statement mo? Oh, come on. Nabuking ka lang kasi. No? Nabuking ka lang kasi. 'Di ba? Na para sa China yung para sa interest ng China yung pinaglalaban mo. Kaya ngayon, gumawa ka ng paraan para linisin kuno ang pangalan mo. Kinagat mo ang mga statement ni Tariela. 'Di ba? Ito ang ginawa mong daan ngayon, no? Para linisin kuno ang sarili mo at sabing hindi naman para sa interest ng China, no? Yung binitawan mong statement noong nakaraan. Come on, Pulong. 'Di ba? Basang-basa na namin yung mga ganyang diskarte nyo. Oh. Ganon naman talaga itong mga Duterte, mga kababayan. No? Para makonect nila yung kanilang mga sarili, mga kapatid, maghahanap yan sila, no, ng mga tao na pwede nilang gamitin. Ito, ginagawa ni Pulong ngayon. No? Dahil na-booking siya na pinaglalaban niya ang interest ng China, no? Binuking siya ni Tariela. Ngayon, mga kababayan, no, medyo nakwan siya, no? Medyo, ewan ko, baka nataranta o whatsoever. 'Di ba? Ngayon, ginagamit niya si Tariela, mga kapatid, para i-clear ang kanyang sarili. Na di o mano, hindi naman daw para sa bansang China, yung kanyang binitawang statement against kay AFP Chief Browner nung nakaraang linggo. Ginagamit niya ngayon itong statement ni Commodore J. Tariela laban sa kanilang pamilya. 'Di ba? So klaro, mga kababayan, no? Kaya nag-respond si Pulong para i-deny, no, yung tawag nito, yung katotohanan na isa silang pro-China. 'Di ba, mga kapatid? Oh, tandaan nyo, itong kaguluhan ng ating bansa ngayon, mga kababayan, no? Ito po'y kagagawan po ng bansang China. Ginagamit ng China itong kampo ni Duterte, mga kapatid, para maging hati-hati ang bansang Pilipinas. Para maging hati-hati ang mga Pilipino. Yung mga issue natin ngayon about corruption, mga kababayan, no? Yan po ay parte lamang ng propaganda ng bansang China. Kasi kung tutumbukin natin, no, yung posibleng dulo nitong mga nagsusulputang issue ng corruption ngayon, mga kapatid, iisa lang po ang tumbok niyan. Kung susundan natin, mga kababayan, no? Yun po ay ang pagpapatalsik kay PBBM. 'Di ba? Yun po, mga kapatid, dahil ang China gusto talaga nilang mapatalsik si President BBM, mga kapatid. Kaya nagbibitaw sila ng pera, no, dito po sa kampo ng mga Duterte. At ito namang mga Duterte, sila ang gumagawa ng issue, mga kapatid. Oh. And I do believe, mga kababayan, na nabasa na po ito ng presidente. No? Bago pa man mahuli ang lahat, mga kapatid, bago pa man magtagumpay itong kampo nila Duterte, inunahan na sila, no, ni President BBM. Oh. In-expose ni PBBM ang malawakang korupsyon sa ahensya ng DPWH, na kung saan pinabayaan po yan ni former President Duterte noon, kahit alam niya na may malawak na korupsyon na nangyayari sa ahensya ng DPWH. Dahil
Kumikickback din sila, mga kababayan. Di ba? Itong issue ng korupsyon sa ating bansa, mga kabatid, ito po'y kasangkapan lamang, no, ng mga Duterte sa kanilang sa kanilang mga propaganda. No? Kinasangkapan lamang nila ang issue ng korupsyon dahil noon pa man, mga kababayan, kahit saang bansa ka magpunta, may korupsyon po. Ngayon, ginagamit nila ang korupsyon, mga kabatid, para mapatalsik si PBBM. Kaya nga pinagpipilitan nila, mga kababayan, no, na idamay ang Presidente Marcos dito sa mga malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Ang bottom line lang talaga nito, mga kabatid, no, itong mga kinakaharap nating issue ngayon ay pagpapatalsik po kay PBBM. Kaya nga gatong ng gatong itong mga Duterte. Pero kung titignan natin, mga kababayan, kung lalawakan natin ang ating pag-unawa, mga kapatid, pag si PBBM napatalsik, no, talagang maglulupasay sa tuwa itong bansang China. Bakit kamo? Siyempre, mga kababayan, si Sara Duterte ang ipapalit nila. Si Sara Duterte ang ipapalit nila, mga kapatid. At pag nagkataon, no, na mapatalsik si PBBM at si Sara Duterte nga ang pumalit kay President Marcos, mga kapatid, sigurado yan, no, balik na naman ang kontrol ng China sa bansang Pilipinas. At itong bansang Amerika, no, number 1 talaga yan, no, nasisipain nitong ni Sara Duterte. Di ba? Ito mga issue, ito mga internal issue sa ating bansa, ginagamit lang yan, no, itong mga Duterte, mga kabatid, para sa kanilang propaganda. Pero ang pinaka main goal nila, mga kababayan, no, is patalsikin talaga si President BBM. Kaya kung ano-anong mga katarantaduhan na ang binabato nila ngayon kay President Marcos, issue sa flood control, pinipilit nilang idamay si President BBM. Di ba? Nung nakaraan, sinagot ni PBBM, no, itong mga tirada ng mga Duterte, mga kababayan. Ano sabi ng Pangulo? Willing naman ako, no, nasundan itong mga investigasyon ngayon. Willing siya, mga kapatid, dahil siya naniniwala at confident ang presidente na wala siyang kinalaman sa anumang korupsyon na nangyayari ngayon dito sa DPWH. Hindi ko sinasabing malinis ang presidente, mga kapatid, no? Wala naman kasing politiko talaga na malinis, mga kababayan. Pero ibang klase na po kasi, mga kapatid, yung mga politikong katulad dito kila Duterte. Biruin mo, nilubog ni Digong ang Pilipinas sa utang, no? From 5 billion naging kulang-kulang 13 trillion, mga kapatid. Nangutang siya na mahigit 7 trillion, mga kababayan, noong kapanahunan niya. Tapos yung pera binulsa niya, mga kapatid. Di ba? Biruin mo yan. Talagang sinadya ni Digong yan, mga kapatid, para yung susunod na presidente, no, napapalit sa posisyon niya, no, mag-suffer sa kakabayad sa mga utang ng kanyang iniwanan. Tapos ngayon, hahanapan nila, mga kapatid, no, ng mga proyekto, no, ang administrasyon ni PBBM. Kung wala lang talagang utang na binabayaran ng Pilipinas na sobrang laki, mga kapatid, di sana. Napakarami na po sanang mga infrastructure projects ngayon ng ating presidente. Pero mga kababayan, ito ang tignan nyo, ha. Ang ganda po ng ekonomiya ng Pilipinas, mga kapatid, sa kabila ng napakalaki po ng utang na ating binabayaran. Maganda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ang hindi lamang naniniwala at hindi lamang yung mga tao lamang na hindi tinatanggap ang katotohanan na maganda at progresibo ang ekonomiya ng bansang Pilipinas ay yung mga supporters nitong nila Duterte. Ayaw nilang tanggapin yan, mga kapatid, no? Pero mga kababayan, kung titignan natin, kung kayo po ay mapagmatsyag, maganda po, mga kapatid. Sa kabila ng inflation sa ating bansa, mga kababayan, no, nagagawa pa rin nating makabili ng mga high-end na mga gadgets. Diyan pa lang, mga kapatid, no, may isa na pong indikasyon yan
na maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dahil meron tayong inflation, pero yung ating mga kababayan, no, yung mga consumers ay na-afford yung mga gusto nilang mga gamit, gusto nilang mga sasakyan, 'di ba? Ibig sabihin mga kababayan, no, lumalaban ang ekonomiya ng ating bansa. Yung iba diyan mga kapatid, sa kabila ng mataas na inflation, no, tuwing Sabado mga kababayan, kahon-kahon na Red Horse yung kanilang pinagsasalu-saluhan sa inuman. 'Di ba? May pulutan pa. Inihaw pa mga kapatid na mga karne ang pinupulutan nila. Kung bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, tapos may inflation, no? Do you think mga kapatid, pwedeng gawin 'yan ng mga mahihirap nating mga kababayan? Yung mag-inom, maglasing diyan sa kalye, no? Kahon-kahong Red Horse ang pinagsasalu-saluhan sa inuman, tapos with pulutan. Do you think pagbagsak ang ekonomiya, maa-afford nila yung mga bagay na yan? No, mga kapatid. No? Hindi nila maa-afford yan. Pero ngayon, mga kababayan, sa kabila ng malaking utang ng Pilipinas, sa kabila ng inflation, mga kapatid, tayo mga Pilipino, nagagawa pa rin natin mag-enjoy. 'Di ba? Dahil mga kababayan, maganda kasi takbo ng ating ekonomiya. Pero itong mga hinayupak na ito, itong mga Duterte na ito, mga kapatid, ewan ko ba, no, naiinggit lang siguro talaga ito kay PBBM. At syempre, mga kababayan, napipressure na rin, no, sa kanilang obligasyon sa bansang China. Kaya ngayon, kung sino-sino na lang ang kanilang binibira, mga kapatid. Pero ngayon, mga kapatid, tingnan niyo si Pulong, para siyang asong ulol, mga kababayan. No? Nabuking siya, binuking siya ni Tariela, mga kapatid. No? Tapos ngayon, todo deny siya. Nagpapalusot pa, mga kababayan. Hindi daw para sa interest ng China yung kanilang pinaglalaban. Sino kayang niloloko ng hinayupak na ito? Tuloy. Sikapan. Hindi raw ito nadadaan sa pagtahol, brown-nosing at pagdamay sa PCG sa kanyang insecurity. Hindi naman daw kasi tungkol sa China o sa kahit anong bansa ang kanyang naging pahayag kahapon. Ulol. Ay nako, yun lang masasabi ko yung Pulong, mga kapatid. Ulol. 'Di ba? Kahit grade 1 siguro, o kahit kinder lang ang natapos, mga kapatid, maiintindihan talaga, no? Kung para kaninong interest, no, yung pinaglalaban ni Pulong base doon sa kanyang binitawang statement nung nakaraang araw. Maiintindihan, mga kababayan, no? Kanya nga si Pulong, mga kapatid, wala akala niya sa mga Pilipino sobrang hina ang utak. Di niya alam, mga kababayan, meron pang mas magaling sa kanya. Or wala siya sa kalingkingan ng mga totoong mga Pilipino. 'Di ba? Walang galing si Pulong. Siguro magaling sila pagdating sa katarantaduhan, pero pagdating sa mga academic na mga bagay, mga kapatid, wala. Basura. 'Di ba? Yan po ang profile, mga kapatid, ni Pulong Duterte. Pagdating siguro sa pambababae, no? Yun, dyan, maniniwala ako magaling si Pulong diyan. Immoral, 'di ba? Pagdating sa mga immoral na mga gawain, magaling si Pulong diyan. Pero pag sinabi mong pagserbisyo sa taong bayan, wala. Sumisilong lang sila sa pangalan ng kanilang ama. 'Di ba? Yun lang ang ginagamit nila, yung brand ni Digong. Pero kung hahanapan mo ng mga achievement itong mga hinayupak na ito, wala, mga kababayan. Magsimula kay Sara, no, pangalawa kay Baste, lalo na ito si Baste, mga kapatid. Ilang taong mayor, 'di ba? Tapos ngayon acting mayor, may nagawa ba siya sa Davao? Wala. Lahat ng meron ang Davao ngayon, no? In fairness naman kay former President Duterte at kay Sara Duterte, mga kababayan, yan po ay mga mga kagagawan pa po yan, no, ni Digong at ni Sara. Kaya nag-improve ang Davao. No? Yung improvement kayo na tinatamasa ng mga taga Davao, walang ambag si Baste diyan, mga kapatid. Puro lang paglalasing yung ginagawa din ni Baste. 'Di ba? Tapos si Pulong ngayon, nagmamagaling. Ay nako. walang basura talaga, mga kababayan, itong mga hinayupak na ito. Tuloy. Nanggagaling daw ito sa kanyang pagmamalasakit sa mga Pilipino. Bagay anyang nabigo ang pamahalaan na ipagtanggol locally at internationally.
pagmamalasakit sa mga Pilipino. Pagmamalasakit daw mga kababayan sa mga Pilipino itong ginagawa, itong mga binitawang statement ni Pulong nung nakaraan. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo, Pulong? Oh. Pinagmalasakitan mo ba yung mga taong, yung mahigit 30,000 na mga Pilipino, no, na pinagurgor ng iyong ama para pagtakpan ang mga naglalakihan transaksyon na droga ni Michael Yang sa bansang Pilipinas? Pinagmalasakitan mo ba yung mga biktima ng tukhang ng iyong ama? Oh. Pagmamalasakit ba sa taong bayan o sa bansang Pilipinas yung pananahimik nyo sa pang-aabuso ng China sa ating mga teritoryo, sa ating mga Coast Guard, sa ating mga Navy? Oh, yan ba isang uri ng pagmamalasakit, Pulong? Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala talagang utak itong si Pulong, mga kapatid. No? Tira ng tira, akala mo naman may tira. No. Puro lang katarantado ng alam. Kaya dito, maging statement niya, mga kababayan, pwedeng isampal sa mukha niya pabalik, mga kapatid. Di ba? Pagmamalasakit daw sa taong bayan. Pagmamalasakit ba itong ginagawa nila dito ngayon sa ating bansa? No? Pagmamalasakit na pala ngayon, mga kapatid, yung gawin mong hati-hati ang bansang Pilipinas. No? Pagmamalasakit na pala yung uudyukan mo ang mga kababayan mo para kalabanin ang gobyerno. Pagmamalasakit pala yan. Oh. Ewan ko ba, mga kapatid? Talagang literal na mangmang, no? To the highest level itong si Pulong Duterte. Tuloy. Naging pahayag kahapon. Nanggagaling daw ito sa kanyang pagmamalasakit sa mga Pilipino. Bagay anyang nabigo ang pamahalaan na ipagtanggol locally at internationally. Nabigo ang pamahalaan na ipagtanggol locally, no, or internationally, mga kapatid. Sabi ni Pulong. Tandaan yun, si Pulong nagsabi, locally, no, or internationally, mga kapatid, nabigo daw ang pamahalaan ni PBBM na ipagtanggol ang ating bansa. Sigurado ka? Yung ama mo ba pinagtanggol ang karapatan ng Pilipinas noong siya ang naging presidente? Pinagtanggol ba tayo ni Digong sa laban sa bansang China? Di ba? Anong sabi niya? Yung arbitral awards na meron ang Pilipinas ay isang basurang papel lang daw, mga kapatid. Yung West Philippine Sea daw, tubig lang. No? Hindi daw dapat pagbuwisan ng dugo yan ng mga Pilipino. Pinagtanggol ba, pagtatanggol ba sa bansang Pilipinas, ang tawag mo dyan, Pulong? Seryoso ka? Di ba? Palpak lahat, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, wala talagang utak itong si Pulong. Diyos ko po. Tuloy. Mga pahayag daw na nang uudyok imbis na umiwas sa anumang military confrontation ay hindi magandang ideya, lalo na kung hindi ito kakayanin ng isang bansa. Di ba? Yan, mga kapatid. No? Imbis na i-encourage niya ang kanyang mga kababayan para magkaroon ng confidence, no? Sa ating mga sarili, di ba? Imbis na i-encourage niya para maging confident tayo, mga kapatid, na pagtanggol ang ating bansa. Inuudyukan nila ang mga Pilipino, no, ng kung ano-ano para matakot. Di ba? Mga kababayan, binabaliktad nila, mga kapatid, ang ginagawang pag-encourage itong nila AFP Chief Browner, nila Jet Tariela sa ating mga kababayan. No? Kasi nga, itong sila Tariela, itong sila Browner, no? Ini-educate nila ang ating mga kababayan na huwag kayong matakot, no, dito sa bansang China dahil
patuloy tayong nag-a-upgrade yung ating sandatahang lakas, nagpapalakas tayo, 'di ba? Hindi tayo basta-basta gagalawin ng China. Oh. Pero sila, tingnan nyo ang naratibo nila mga kabatid. Ano daw laban ng Pilipinas laban dito sa bansang China? Kaya ba daw natin ang China, mga kababayan? Yan ba? Oh, mga kabatid, tama ba yan? Or sabihin na lang natin, puro lang kwento itong mga Duterte, pero wala naman talaga silang kwenta. Oh. 'Di ba? Bahag yung buntot nila. Hanggang yabang lang, mga kababayan. No? Puro lang hangin, pero wala naman talagang bayag. Oh, tingnan niyo si Digong. Oh. May pasabi-sabi pa siya. May pahamon-hamon pa siya sa ICC. Oh, may pasabi-sabi pa yung sisipain niya, mga taga-ICC. Pero ngayon, ultimo, mga kabatid, no, yung pagiging baliw-baliwan, kinakagat na po ngayon ni Duterte para lang makatakas sa piitan ng ICC. Yung tapang ni Digong noon, nawala, bumahag ang buntot. Pinaka-cheap, mga kababayan, na diskarte para matakasan itong kanyang kinakaharap na kaso sa ICC, kinakagat niya. Willing siyang magbaliw-baliwan, mga kabatid. No? Magmukhang abnormal. Mabigyan lang siya ng interim release. Biruin nyo yan. Lahat ng kayabangan niya, kinain niya, mga kabatid. Oh. Ito din si Pulong. Sinusundan din niya ang yapak ng kanyang ama. Oh. Kaduwagan, mga kapatid, ang pinapairal ni Pulong. Literal, mga kababayan. Diyos ko. Duloy. Confrontation ay hindi magandang ideya, lalo na kung hindi ito kakayanin ng isang bansa. Anong gusto mong gawin? Hayaan na lang natin ang ating mga teritoryo na angkinin ng China. Sorry. Dahil dambuhalang bansa ang China. O, yan yung narrative ni Pulong eh. Hindi man yan ang exact na words na kanyang binitawan, mga kapatid, pero ang mensahe ng kanyang statement dito is ganun. Wala tayong laban sa China. Malaking bansa ang China. Oh. Kawawa tayo. So anong gusto mong gawin ng mga bansang Pilipinas? Hayaan na lang ang ating mga teritoryo na inaangkin ng China. Wala. Tanga. Puta. Umami naman si Tariela na guilty siya kung ang ibig sabihin daw ni Duterte sa pagtahol ay pagsita sa mga sumusuporta sa naratibo ng Beijing. Hindi raw Ultimo trash talk niya, mga kabatid, no? Kay Commodore J. Tariela, wala epek. Oh. Sinakyan pa ni Tariela, mga kababayan. Hanggang trash talk lang si Pulong. Ang problema, pati trash talk niya, walang kwenta. Walang panama kay Tariela, mga kapatid. Ito, pakinggan nyo. kumpara ang atungol ng isang Chihuahua sa ungol ng isang Chinese Bulldog na nagre-react maikot sa pagtahol ay pagsita sa mga sumusuporta sa naratibo ng Beijing. Hindi raw maikukumpara ang atungol ng isang Chihuahua sa ungol ng isang Chinese Bulldog na Ungol ng Chihuahua versus ungol ng Chinese Bulldog. Aray ko po. Oh. Biruin mo yan. Anak ka ng dating presidente tapos tinawag ka lang, no? Na Chinese Bulldog ni Tariela dahil sa kahibangan ninyo. Oh. Chinese Bulldog ka pala, Pulong eh. 'Di ba? Chinese Bulldog. Diyos ko po. Tuloy. react lang kapag ang mga amo nito sa Beijing ang nahuhuling lumalabag sa international law pero tahimik sa nararanasang harassment ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Hindi niya raw hinihingi ang pagpabor ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang paninita. Tungkulin niya raw ito. Hindi raw issue rito ang kanyang kredibilidad kundi ang kay Duterte. Alam daw kasi ng buong bansa kung paano nito nakamit ang respeto at dangal. Hindi raw pamemersonal ang dapat na ginagamit na argumento kung tunay na interes ng bansa ang pag-uusapan. Oh. Pulong.
Sampal sa mukha mo na naman itong sinabi ni Tariela dito. Abangan natin mga kapatid kung paano sasagutin naman ito ni Pulong. Oh. Wala. Taob, no? Taob si Pulong. Kaya Tariela, biruin mo, no? Taga PCG lang. Dinurog ka. Isa ka pa naman Duterte. Oh. Basura ka talaga, Pulong. Wala ka talagang utang. Talunan. Di ba? Dahil kung puro ad hominem attacks lang, sino Agay! Oh. Puro ad hominem. Kung tutuusin nga, hindi naman talaga ad hominem yan eh. Trash talk lang yan. No? Hindi. Kahit sa salitang ad hominem, hindi pasok mga kabatid. Itong mga tirada ni Pulong. Hanggang trash talk lang talaga mga kababayan. Itong si Pulong. No? Pinaka low class na klaseng tirada. Trash talk mga kapatid. Well, normal lang naman na mag-trash talk itong si Pulong. Diba? Dahil isa din naman siyang basura. Oh. Ano asahan mo sa kanya? Isa nga siyang basura eh. Di syempre trash talk talaga yung bibitawan niya mga kapatid. raw ba talaga ang nagsisilbi sa totoong bully? Para sa agenda, Andre. Diba? Sino nga ba talaga ang nagsisilbi sa totoong bully? Or sino ba talaga ang nagsisilbi sa China na isang bullying bansa? Walang iba mga kapatid kundi ang pamilya Duterte. Diba? Wala tayong sound effects ngayon dahil direct yung ating microphone sa ating laptop. Wala eh. Basura talaga itong mga Duterte mga kapatid. Tanong gawin, basura talaga. Anyway guys, kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video. Para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.